magsilod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, tapat at wagas ang pag-ibig niya. Dakila, walang maliw, noon ngayon at kailanman, tuwirang pumangusapay makatotohanan. Kaya't ang may pandinig ay nakaririnig, sa katotohanan ay makatanggap, makalaya sa bawat hindi marapat. Alalaong baga, wika ngang maliwanag ng Ama. Kung hindi siya makikilala, di maunawaan ang kalooban niya, subalit lahat ng nakadarama, di man siya nakikita, mapapatotohanang mapagmahal siya. Pagharian kayo. Ang bawat kaganapan may takda-takdang paghahayag at pag-uulat. Salamat sa napakalakas na tinig ni Berhel. Habang nagbabahagi po si Berhel, ito po ang sinasabi ko sa Panginoon. Ama, masaya ako, ginamit mo ako. Subalit, hindi ko kagustuhan at di ko po kalooban na ang aking pangalan ay mapangibabaw. Sapagkat yun po ang damdamin ko. Kung papaano naglingkod na tapat sa iyo, di man matwid at di man marapat na lahat ng ginagawa ko, kung may kulang pa o may malabis ako, tanging ikaw lamang nakababatid ng lahat, kaya tangiling ko lamang patuloy makatupad at huwag masubukan sa pinagdaraanan sa buhay. Buhay po bang Diyos? Sabi nga po, kung walang mapapatupad, walang magaganap, anong patotoo na kumikilos ang Diyos? Kaya't ito na lamang po sa tuwina ang aking pinagtitibay sa aking kaisipan at kalooban ng sabi ng Panginoon, ang lahat ng pinapangyari may ibig sabihin siya. May ibig ipaliwanag, may ibig ipahayag, at may ibig ipakita. Kaya't kung may nagaganap po sa buhay ng bawat isa, iyon ang laging inyong tatandaan. Huwag masama ang isipin ninyo at huwag ang pagkabahala, kundi ang pagiging isang tunay na anak na pagtitiwala na matapat at paniniwalang may gagawin siyang mahimala at mahiwaga. Na kung hindi nga po mangyayari ang pagtitibayin ng loob, sadyang napakabilis manghina ng kalooban ng tao, sadyang mabilis mag-alala ang tao, sadyang mabilis matakot ang tao, lalo't sadya namang nakakatakot kung isipin mo. Tulad ng kapag may sakit ka. Ngunit, kapag naalala mo, o nga ano, ang gustong mabuhay ng Diyos, nabubuhay niya.
Ang gusto niya ipakita, mapapakita niya. Ang gustong gawin niya, magagawa niya. Bakit nga ba hindi mo laruin sa isip mo na siya nga ang totoo, siya ang tapat, kung mangusap, kaya pagtitiwalaan mo siyang ganap? Paano mo mapagtitibay ito sa sarili mo kung nanghihina ang loob mo sa pananampalataya? Kaya nakakamit lamang ito at tuwirang napasasaya ang puso mo kapag ang pinagtibay niyang damdamin mo sa pananalig at pagtitiwala mo sa Kanya ay nabuhay sa puso't isip mo. Buhay bang Ama? Kaya napakasarap maglingkod sa Panginoon. Sa totoo lang po, minsan bilang tao nag-iisip ako. Pinagninilayan ko lang ang mga sinasabi ng, limbawa po kasalukuyan ako nag-iisip. Limbawa, yung mga nag-aral ng science, ang tinuturo yung sa science. Kasalukuyan po may tanong ako sa isip ko na, halimbawa yung mga pagkain. Paano mo masusunod lahat yun? Paano kung walang pera ang tao? Sa isip ko po yung naglalaro. Paano yung mahihirap? Ibig sabihin, pag hindi nila sinunod yun, mamamatay na sila. Ano na lang kakainin nila kung wala silang pambili? Paano sila makabibili ng gamot? Paano silang mabubuhay? Paano yung mga wala? Di walang nang buhay sila. Mangungusap ang Espiritu. Anak, kung sa pagkain ng kalusugan at kalakasan, di sana'y lahat ng mayaman sa pagsunod nila sa kinakain, wala nang namatay. Tama ba, anak? Anak, kung ang susundin mo ay lahat ang pinag-aralan, nasaan ang aking kapangyarihan? Kaya kung lahat ang susundin mo, ang sinasabi ng tao, matitigatig, matatakot ka, mag-aalala ka, dahil yun eh. Yun ang sinasabi. Kaya paano ka lalakas? Paano ka sisigla kung matatakot ka, kung natatakot ka, kung may takot ka? Nasaan ang lakas mo? Nawawala na. Yun ang panimulang immune system, bodies mo hihina. Tama ba na? Kaya, ano dapat gawin para hindi matakot? Ang Diyos, siyang maghari at manguna, na lagi mo isipin, kung di ka pa mamamatay, maraming paraan. Ngunit ano man ang gawin, kung mamamatay kay wala ng daan. Tama ba? Suriin niyo rin po kung mali itong dinaratal na ito. Dapat sumunod ka, ngunit huwag mong dibdibin. Kung hindi mo kayang sundin, ilagak mo na lang sa amayan. Kung kaya mo naman sundin, suriin mo, sa pagsunod mo ba talagang lumalakas ka at hindi ka na nagkakasakit? Hindi pa rin. Sapagkat, habang bago po ako lumuwal dito, may kinukwento yung isang likod rin po yun. Apo, kawawa naman yung napanood ko. Sa pagpapalay po niya, namatay siya. Kasi po una pong ginawa sa kanya, sa breast. Pagkatapos po may ginawa na naman po. 3 po yun, nalimutan ko lang Yun po ngayon, sampa ng demanda yung ganito. Kasi kaganda na po niya Panay pa po ang Ayun ang patuto. Yung taong walang kakontentuhan, hindi nasisiyahan, patungo sa kamatayan. Bakit po? Sa totoo lang naman, kahit nga po anong gawin ng tao, ang pinakapangunahin, alam niyo po ba, para lumakas at magtiwala ka, yung panalangin mong taos sa puso mo.
Yung pagtitiwala mong tapat sa Diyos. O sige, binigyan po ako ng halimbawa ng Panginoon. May tumawag na naman po sa akin. Apo, pag-aralan niyo po ito. Hindi para takutin, hindi para manira, kundi para magnilay. Pakipanalangin niyo po ang aking kaibigan dito po sa bansang ito. Kasi po, yearly general check-up po siya. Wala pong makita. Bigla na lamang po, ka-general check-up niya po, bigla pong sumakit ang tiyan niya nung matrace po, stage 4 cancer na po. Where is the general check-up? Sabi ng banal na espiritu. Alam niyo po, siguro, maging aware na lang po ang tao, siguro sa pananalig sa Diyos at pananampalataya, kasabay na rin ang pagkontrol mo, timpi sa sarili mo. Na kung wala ka namang karunungan, halimbawa, araw-araw, ayon sa, tatanong ko anak, kasi marunong ito sa science, ayon sa kalooban ng Panginoon at katalinuhang pangtao, kayo pong mga nag-aral. Ang dugo daw is parang running water. Nagsisirculate ito, circulation, bodies, mula sa taluktok ng iyong utak, bumbunan, talukap ng iyong ulo, hanggang sa iyong talampakan. Parang running water, circulation, walang patid. Sinong makakahabol niyan kung saan ng parte? Sige po. Meron po ba? From head to foot, the circulation of blood, walang tugon. Maliban mamatay ka na, titigil na siya. Then, maging yung tubig at oxygen tinatawag. Tubig, dugo, hangin. Tama ba? At the age of 60s, nag-iiba na ang circulation. Subalit, it depends pa rin yan sa mechanism na binigay ng Diyos sa iyo. Kahit bata ka, merong hindi malakas ang mechanism. Katulad ng hydroxygen. Halimbawa, ang tinatawag pong mga mechanism yung sa internal. How true na lahat ng sinasabi totoo. How about the inner part of your heart? Yung kaloob-looban. Paano matitrace yun? The inner part of your utak, your mind. Paano matitrace yun? Paano mong mahihimay-himay ang ugat mo mula loob hanggang labas ng utak? May makinarya bang makapapasok doon? No, nothing. Kaya, ang pinakamahalaga habang nabubuhay ang tao, ang tiwala mo'y sa amang bumuhay sa iyo upang lumakas ang loob mo, tumapang ang kalooban mo, tumibay ang isip mo, manalig kang tapat, na ikaw, ang hiwag at himala, ay hindi sa tao, kundi sa Kanya. Ilang pong beses nang pinag-aralang paulit-ulit ng mga marurunong, sino ba ang nagpahaba ng buhay? Meron ba? What is prolonged life? How come? Paano ito pag-aaralan?
At paano ito matutuklasan? Paano mo mamimaintain yung kalusugan mo at kalakasan? Paano mo ma-i-apply sa sarili mong buhay? Nag-aral ka man. Bakit hindi ito matanggap ng tao? Si Apo Kunching duwag kapag nasa pagkatao. Mangmang walang alam bilang katauhan. Kaya nga hahamakin, kaya nga hindi pagtitiwalaan, kaya nga hindi tatanggapin, kaya hindi kikilalanin sapagkat nasaan ang karunungan? Ano ang dunong? At magtatanong naman ang tao, ba't yun ay paliwanag niya sa kanya? Ba't ako hindi niya napaliwanagan? Ba't ito nasabi sakit niya? Ba't ako hindi niya nasabi? For what? Ang mga sinabi na yon. At bakit? Sasabihin sa lahat ng kausap, lahat ba'y naniniwala at tumatanggap? Ibaybay man sa inyo, baybayin man lahat, ipaliwanag man lahat, walang kwenta, walang silbi, walang kabuluhan kapag hindi tinanggap ng ayaw tumanggap. Subalit, hindi man ipaliwanag at hindi man maipaliwanag sa tumatanggap, may nakikinabang at pinakikinabangan ang pananalig at pananampalataya nilang nabubuhay dahil narito sa puso ang pagkilala. Kaya't may magsasabi, humihina na espiritu ni Apo. Dati Eka, nung una, pag sinabi ko Eka, agad sinasagot niya. Pag sinabi ko Eka, tinutugon Eka, pinapaliwanag ngayon Eka, dumudulog ako, wala masabi. Pati ikaw, hindi lang ang espiritu ni Apo Kunching na pinahina sa harapan mo dahil ikaw mismo wala ka ng paniniwala. Kaya pakatandaan ninyo, base rin sa inyong pagtanggap, pagkilala ang inyong makakamtan. Sapagkat maliwanag ang nakatala sa banal na aklat na ito, tarok lahat ang puso nyo, tarok lahat ang isip nyo. Suriin nyo ang sarili nyo. Mula ba sa pagtanggap nyo at pagkilala, hindi rin ba kayo nabago at wala bang pagbabago? Doon kayo mangusap at doon kayo magsalita. Doon nyo sabihin, humina ang espiritu ni Apo Kunching. O kayo ang nawalan ng tiwala. Tandaan ninyo, kailan may hindi humihina ang espiritu, subalit sa tao, hindi lahat ng tao palalakasin ang espiritu. Sapagkat iba ang tao, iba espiritu santo. Mga mahal, ganang pagkatao, walang mawiwika sa inyo. Subalit kaya ginampanan niyaon at may pinakita sa dakong niyaon sa binaybay ng alagad na turingan, sapagkat ang tungo doon ay di mamasyal, kundi magmisyon. Kaya tiyaon ng patotoo, may gagawing kaiba sa tulad ng pagdako ng mga taong mamamasyal upang mapatotohanan ang tinunguhan ay hindi paglilibang. Sapagkat kung walang natupad at naganap, anong patotoo na hindi kayo ordinaryo? Subalit hindi lahat ay magtitiwala at maniniwala, ngunit ang naniwala, nakinabang at may tinanggap. Mga mahal, mahirap niyong unawain ito kahit maglalabing-6 na taon na ang gawain ito. Yan ang patotoo. Ang totoo ang puso at tapat ang puso at di bagay sa lapi o anumang layunin ang nasa kanya, kaya naririto, puspos at kapuspusan ng pandama ay mararamdaman nila. Subalit, yung naghahanap ng matuwid lamang at kapakinabangan sa hindi nila namamalayan, sasabihin nila, tinatamad na eka ako kasi wala na akong maramdaman eh.
Paano kang makakaramdam? Makasanlibutan ka. Layunin mo, hangarin mo. Hanap buhay, pagpapaunlad ng kabuhayan. Balang araw, masusuri nyo lahat yan. Ano ba pinili ko? Naging masaya ba ako sa pinili ko? Hindi nyo pa ngayon mararamdaman yan. At di nyo pa madarama. Kaya mapapalad kayong walang tugot sa pananalig at pagtitiwala dahil hindi tao ang inyong tinanggap at kinilala, kundi ang nakilala nyo, ang naghayag ng totoo at ang nagpapalago ng lawak ng kaisipan nyo. Kaya nga, kayo mismo, mararamdaman nyo ito sa puso nyo, sapagkat ano ba, sino ba sinuri nyo? Si Apo Kunching ba o Espiritu ko? Ano ba ang naramdaman nyo? Pagkatao ba ni Apo Kunching o ang Espiritu ko? Magalak kayong mga ang nararamdaman na Espiritu at hindi pagkatao. Narinig ko kay Apo Kunching, balitay ganito, ganito. Ay, kaya ako, tinatamad na ako. Sinatulan niyo ang kapwa niyo, hindi niyo alam kung sino. Ganon ang aking nasisilayan sa gawain ito. Kaya, ang langgam ba sasama sa lamok? Hindi. Ang langis ba sasama sa tubig? Tandaan ninyo, kaya't ang totoo ang damdamin, kahit ano ang marinig, nandun pa rin ang matibay niyang paniniwala, sapagkat hindi tao tinanggap, kundi ang aking espiritu. Sapagkat kung ganang si Kunching ay walang natupad at naganap na kaganapan sa kanyang buhay, walang mapagtitibay sa kanyang loob at mapapatotohanang iniba't kaiba. Kaya magalak kayo, mga kapatirang Divine Mercy na totoo at nakikipagtotoo, sapagkat sa kabila ng mga dinanas ni Apo Kunching nyo, hindi natigatig at di tumugot upang mapagpatuloy kong makapangusap. Subalit kung nanaig ang kanyang pagkatao at katauhan ng sumibol at nabuhay, wala na kayong maririnig ngayon, yaw ng patotoo ko, kapag ang tao'y nagbilang tao, walang luluwal na aral ko. Na tunay na napapatibay at pinatitibay ang tumatanggap sapagkat patotoong makapangyarihan. Kaya't kataka-taka ba na dapat ba kayong magtaka kung may mahina at humina, ngunit mayroong nagpapatuloy at patuloy lumalakas sapagkat alam at kilala kung ano kalooban nila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kailangan nyo lahat, sapagkat kapwa nyo nag-aral ng doktor, kailangan ninyo. Kapwa nyo, kailangan ninyo dahil mahal ng amang lahat ng tao. Subalit, tandaan ninyo, walang makapagliligtas ng buhay para pahabain ang buhay. At lalong walang makapagbibigay siglat lakas na mananahan kahit anong uri ng gamot, sapagkat ang lahat ay may hangganan. Tama ba, anak? Sapagkat hambing lamang niyan sa mga ugat ng puno. Ang puno ng niyog ay matibay at malalalim, mahahaba ang mga ugat. Kaya't kahit bagyo man ang dumaan, hindi ito naibubuwal. Subalit magsuri kayo sa ibang mga puno. Kay lalabay ng sanga, ngunit madaling nagtimbwang, sapagkat mababaw ang tubo ng ugat, gayon din sa tao. Ang matibay ang pananalig, habang may pinagdaraanan, lumalalim, tumitibay ang pagtitiwala. Kaya naman, sa paniniwala ninyo at pagtitiwala nyo,
Tandaan ninyo, ang balangkas na iyo'y matutupad at hintayin niyong kaganapan. Yaw ng salita ko, na kung ganang tao'y di matutupad, di magaganap, subalit hintayin ang kaganapan. Alalaong baga, kung hindi naman totoo pinaratang tinanggap ay oo na, kawawa naman ang mga walang kakamping tao. Kung kapwa-taong hihintayin nilang kakampi sa kanila. Kaya, magalak kayo na walang ginagawang masama sa kapwa nyo, kahit dustahin kayo, maaliw pa rin kayo. Subalit, malumbay ang mga may lihim na ginagawang hindi totoo, at ang gawa'y kaparatangan ng halimbawa'y wala sa kapwa. Sapagkat, maliwanag ang nakatala, magalak kayong mga ngayon ay aba, ngunit kayong mga humahalakak at nananagana, di nyo alam kung kailan daratan ang inyong pagluha. Mga minamahal ko, kung ito'y lampa, hinatakpan ng isa, hahatakin pa ng isa, puro lampa sila, tandaan nyo ang pang-apat, may matatag na. Sapagkat kung lahat ay gagawing lampa ng Ama, wala nang magtitibay magpakilala sa Kanya. Subalit, hindi lahat ng Kanyang pinagtibay ay kinilala, ngunit lahat ng pinagtibay niya'y nakilalay siya. Yaong di nyo nakikita na pinakikilala ko upang ang puso nyo'y maaliw din ito at ang inyong isip ay dumiwanag magningas, magningning na ganap. Nang sa gayon, huwag mamatay ang pananampalataya. Katotohanan ang tinuturan ko, kaya ang winiwika ko'y pagpapatibay ng loob nyo, hindi pagpapagupot, maglulugmok kayo. Kaya't ang nakikinig ay may pandinig, at ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kaya't sundin ninyo kung anong nararapat ng inyong manggagamot na sa inyo'y hatol. Ngunit kapag nakilala nyo ako, wika ng Ama, alalahanin nyo rin ang salita kong ito. Sa unang panahon ng ninuno nyo, walang nagtuturan ng ganito at ganyan, gawin mo ito. Ngunit mahahaba ang buhay nila. At nang paiksi na, upang patotohanang wika ako, walang maliw at walang hindi matutupad, umiksi na ang buhay ng tao. Kaya nga mga mahal, pahabain nyo ang paniniwala nyo, palalimin nyo ang pagtitiwala nyo, at ang sa inyong hindi nakikita ay makikita nyo, at sa hindi ninyo namamalayan, lumalalim na patuloy kayo. Nahambing sa balong malalim na hindi nyo maarok matarok ang ilalim, ngunit napapaibabaw ang laman para sa lukin at napapalinaw man din niya. Tandaan ninyo, tubig mang nakalagay sa isang sisidlan kapag hindi mo tinugutang ginalaw, kung ito ay may buhangin hindi titining, subalit tantanan mo yang paikutin at galawin, makita mo na kaibabaw ang linaw na sa ilalim ang buhangin. Ano baga ang ibig kong ituran? Kung ang tao'y di tutugot sa kanyang kaisipan na karumihan, paano masasala ang kabutihan? Kaya't marapat ito'y tantanan upang mangibabaw ang kabutihan at kabanalan. Mga mahal, walang banal, walang matwid, ngunit pakatandaan ninyo, ang mabuti pangibabawin,
ang maganda ang kakampi. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Marapat kayong magbunyi, magsaya't lumigaya sa pinangungusap ko't hinahayag sa inyo. Sa gayon, may palatandaan na kayo na di nga taong nagturan, sapagkat kung pagkatao ito, hindi magluluwal ng tulad siya narinig nyo. Kaya, ano ngayon ang palagay nyo? Sinong nagpapahaba ng inyong hininga para hugutin sa kaloob-looban at maging oxygen? Kaya mapapalad kayo mga mahal, na nasa karunungan ngunit hindi nagmagaling, na nasa kataasan ngunit nagbaba at binaba ang sarili, hindi nyo ginawang tingalain kayo. Subalit huwag makasiguro ang tinitingala ng tao na patuloy titingalain at hindi na ibababa ng Ama. Sapagkat walang dapat tingalain at purit bunyiin maliban siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't mapalad ang anak ng alagad na sa kabila ng karunungan, mayroon pa ring pagtitibay na dapat kumilala ka sa tagabuhay at nagbibigay kaalaman. Mapapalad kayo na hindi ganang karunungan pang tao lamang ang pinairal nyo, kundi ang karunungan dapat tamasahit kamtin nyo upang habang may buhay na ginagawan kayo ng kaparaanan, maramdaman nyong mahal na mahal kayo at mapakitang himala at hiwaga sa inyong buhay. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, eto po ang pinakikita sa akin eh. Barko, paano napalulutang yan sa dagat? Sino ang naglikha niyan? Dagat, di ba Ama? Sino gumawa ng dagat? Di ba tao? Saan nagmula ang utak niya, ang talino niya? Sa kanya ba? Napuri ba ang Ama ng mga gumawa ng barko? Anong sinasabi? Kagaling ng gumawa ng barko na ito. Kagaling ng gumawa ng makinang ito. Kagaling ng gumawa ng building na ito. Kagaling, puro taong magaling. Walang galing ang Ama. Kung walang utak ang tao, wala kayong nakikitang kinagagaling at ikagagaling na sinasabi niyong magaling. Subalit ang Ama, nagpaparaya, nagpapakumbaba at umunawa. Ngunit ang pasubali ng kanyang espiritu hanggang kailan, mga anak ko, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tingnan niyo po ang espiritu. Ang sabi kanina, oy, tira niyo na yan para mamaya naman. Kapag ang naghahanda ng mga hain ay pagkatao ang nakairal, hindi naaalala yung may susunod pang gawain. Uubusin lahat. Ngunit dahil alam ng Panginoon na kapag inubos yan, walang hain mamaya, kailangan, dahil may papakita akong hiwaga mamaya, na kailangan may hain at magmemensaya ko, sasabihin, tama na, para mamaya naman yan. Ngunit kung minsan, hindi sinasabi, pinauubos niya, sapagkat sasabihin niya naman, wala ka ba ngayon? Ngunit may tiwala ka, manalig ka, bukas meron ka.
Tama ba? Ganyan ang Diyos. Alam niyang baybayin ang dapat niyang sabihin. Alam niyang istorya ng tao. Kaya alam niya kung hanggang saan ang buhay mo. Kaya ikaw, magtiwala ka para umaba buhay mo. Di na ba kayo binawal magpa-doktor? Magpa-doktor kayo. Ano lang ang binawal? Karunungan pang tao yun. Pinag-aralan lang yun. Sinabi sa'yo, hindi ka na manganganak. Pinaniwalaan mo yun, hindi ka na manganganak. Yung paniniwala mo, hindi ka na manganganak, hindi ka nagkaanak. Ngunit kahit sinabi sa'yo, hindi ka magkaanak, pinaniwalaan mo magkakaanak ka, ba't si Abraham? Gurang na, sabi ng tao. Matanda na. Tuyot na. Balo pa si Sarah. Baog pa si Sarah. O ba't nabuo? Kaya pag sinabi sa'yo, ganito at ganyan, panaligan mo, may himala, may hiwagang pangyayariin. Sapagkat kung walang pangyayariin at walang pagtitibayin, hindi mapapakilala ng amang kapangyarihan niya at di mapapakilala ang kahiwagaan niya. Kaya kayong mga nagtitiwala at naniniwala, asahan nyo ang kanyang himala upang may mapakita siya at mapatutuhanan. Kumisan, siya po kunching may magsasabi sa kanya, oo lang siya ng oo, para hindi mapahiya nagsasabi. Pero hindi alam nung nagsasabi, kunwari ka lang, alam kong may magagawa ang Ama. Ganyan ang sa Espiritu. Hindi marunong mamahiya, hindi marunong manumbat, hindi marunong magkwento ng ikasisira at masisira. Ang tao, alam na nakakahiya, diretsahin ka pa. Sasabihin pa sa'yo, talaga namang ginawa mo Ang tao, alam nang mapapahiya, sasabihin pa isisigaw, totoo naman. Ang Ama, alam niya damdamin ng mga anak niya. Kaya ang sasabihin, yung mabuti, para hindi mapasama ang isang masama. Ang tao, kapag alam na masama, mabuti nga sa kanya. Ang Ama, kapag alam niyang masama, babaguhin kita anak. Yun ang nais niya. Buhay ba ang Ama? Ang tao, kapag nawawalan, nilalayuan ang hindi totoo sa kanya. Subalit ang Ama, kapag wala ka, lalapitan ka niya. Sasabihin sa'yo, anak, magtibay ka. Di kita pababayaan. Umasa ka sa akin. Marami kong magagawa. Yan ang tao. Yan ang mundo. Ang tao, sasabihin, dahil sa'yo, nahirapan ako. Dahil sa'yo, nasaktan ako. Dahil sa'yo, ginawa mo'y ganito. Ang Ama, hindi niya sasabihin, dahil sa'yo anak, maraming nagdusa. Kundi ang sasabihin, nagkasala ka man anak, mapapatawad pa rin kita. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Magnilay at magbulay kayo. Panahon ng pagninilay, panahon ng pagsusuri, kaya't mapapalad ang nagmamahal ng kapwa. Nararamdaman nila ang totoong pagmamahal ng Ama. Kaya sa pagmamahal na nararamdaman nila, masaya sila. Subalit yung walang nadaramang pagmamahal na Ama, ano nararamdaman nila? Kaya yan ang malaking pagkakaiba ng pag-ibig na binuhay ng Ama sa walang buhay na pag-ibig na mula sa Kanya. Kaya mapapalad ang marunong magmahal, marunong kumupkop, marunong magpatawad, marunong magparaya, at marunong magpakumbaba, sapagkat ito'y hindi gawa-gawa ng tao sa lupa, ito'y gawa ng banal na tumatalima sa lupa. Niloob ko ganito pagtuturan ko sa pagluluwal ko kay Constantiang anak ko. Natulad niyo ring anak ko upang mamulat sa totoo. Ganang siya'y di mababaybay ito,
Ganang siya'y di nyo maririnig ito. Yaon at ganitong tinurang kong narinig nyo. Kayong may pandinig. Kaya nga't maliwanag, yaon ang pagkakaiba't iniba, upang sa gayon, marinig nyo ang marapat, pagbulayan nyo ang dapat, kayong may pagtatanto, mayroon kayong mapapakinabangang ganap. Alam kong may magagawa ang Ama. Kung paano nung kauna-unahan na di ka pa lumilisan, ibinigay dinatal sa iyo sa katawan ni Constancia, ito anak, tanggapin mo sapagkat ika'y mangingibang bansa. Maliwanag ang tinuran. Huwag kang mabahala, huwag kang malumbay. Di ka man nakapasa sa tinatawag na board exam, ngunit makalilipad kang tutungo ng ibang bansa. Sapagkat di taong nangusap nagdatal ito't naganap. Pagda kay muling umuwi at tinuran sa iyo. Huwag ka nang mag-aral na mabuti, anak. Kahit di ka mahirapan, kapag nakatala na at nakatalaga na, masasama ng iyong pangalan. At ngayon, sa pangungusap na gayon, ang kinin mo, sa pagbabalik mo, ang hinihintay mo'y nasa kamay mo. Kung di nag-aalinlangan ng sinumang pinagwikaan, anong kapangyarihang mayroon ng tao? Subalit kung paanong tinuro ang isang daliring ito, kung doon kayo nakatungo at sa puso nyo'y ito, kataas-taas ang Ama ko, lahat ng marapat sa buhay nyo, mapipihit ang pangyayari, madidiretso ang baluktot. Mabubungkalang nasa ilalim, mapapababaw upang masilayan. Makikita ang nakatago, malalantad na hayaran. Sapagkat ang lahat ng mabuti, iisa lang ang gumanap. Diyos Ama at Diyos Anak, nakababa, Espiritu sa inyo. Ganang kuntsing, di mawiwi ka ito. Ganang pagkatao'y, sukat niya'y pandak lamang. Anong tatag, anong tibay nito? Itulak mo'y mabubuwat. Paano ang nasa loob niya? Ay tutulak mo ba? Kaya't may pangungusap na naririnig kayo na di katulad sa tao. Ngunit sinong maniniwala at tatanggap ang totoo loob nito? Yan ang pawang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan, sapagkat wagas na pag-ibig ang sa inyong lahat na dinudulot ang may pandama na kadarama. Nek karamaniyahana, nek karamaniyahana, nek karamaniyahana. Kaya nga, o kay hirap ulatan, isiwalat ang mainam, sa likhang tao ng Ama na kaisipat sa libutan ay naroon sa katawan. Subalit, kay daling mamulat, kay daling gisingin kapag ang Espiritu niya ang kanilang taglay. Sumainyo ang kapayapaan. Yaon na nga ang ibig kong iwikat ituran. Araw at gabi may nakalaan. Sa nagtitibay na mainam, mahahawakan nilang tuwiran. Makakamtan nilang lubusan ang bawat nilalaan ng Ama sa bawat kanyang anak na tinuringan. Yaw ng patotoo, ginawa niyang may mahirap, ginawa niyang may kaakop na yaman, at ginawa niyang may katamtaman, subalit tulad ng gulong, paikot-ikot sa daan, gayon din ang buhay, maaring mabago yan. Kaya't kung patuloy sa may mananahan, ano ka ngayon? Nagtitiwala ka bang bukas ay iba ka? Bakit di mo tanggapin ang kinit, wag pag-alinlanganin, kundi patupad niya nang makita mong tapat siya? Ngunit hindi pagdaka-karaka-raka lahat ng wikay eto na.
sapagkat ang tao'y tinitimbang sinusukat kung tapat ang puso nila. At nang makita nga, sa kabila ng mga pinagdaanan at mga pinakibakahan, hindi natalo ng diwa niya ang kaloob na mainam. Hindi natalo ang puso niya, patuloy naging tapat. Ano sa palagay niyo ang ilalagak? Si payo, lugbay, at pagkabigo? Wala nang maglilingkod at tatawag ng tapat kung sa kabila ng pasakit na pinagdaanan, lugmok at naghirap. Yaon ang patuto, mga minamahal ko. Kaya nga, mapapalad kayo, di nyo sinurit, sinukat ang kaloob nyo, at di nyo binilang ang lahat. Kundi ang binibilang nyo ang dumaratal at inyong natatanggap, at kayo'y patuloy na nagpapasalamat. Sapagkat doon nga magaganap ang marapat sa mga taong matwid kung tumanggap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Kung paano na mong dinampot ay di paganang hinog, ngunit nang ibigay ko'y hinog na hinog. Ano bagang ibig kong ituran? Ako'y hindi nangungusap ng hayagan kung ano ang iyong ikakatanggap at kung anong sa'yo'y mapapasakamay. Yaw na nga ang pananalig. Alam kong may sino nagsabi ng sorpresa ibibigay sa kanya. Ngunit nakatatanggap ang mabubuti sa sorpresa ng Ama. Sapagkat aaliwin ka ba niya? Wala naman siyang makitang tapat kang anak niya. Ngunit kapag nakita niyang katapatan mo'y nasa puso mo, niloob mang pinahintulot mangyari ito sa iyo, ngunit naroon ang pagtitiwala at pagtitibay mo, napapakita niyang tapat siyang Ama mo. At yun ang pawang katotohanan. Kung minsan sinasabi ng tao, bakit si Apo Kunching mismo naglilingkod siya? Ba't nangyayari ito sa kanya? Hindi pinagnilayan, kung di naglingkod, di patutupad yaon. Dahil naglingkod, may nagaganap ngang kaibahan upang mapagtibay. Ano ngayon, anak? Diyan ka hinamak, ngunit ako'y nagalak. Diyan ka hahamakin, ngunit ika'y makatatanggap. Diyan ka kukutsain, ngunit ako'y naririto lamang. Diyan ka hahatulan, ngunit ako'y hindi hahatol sa iyo kailanman. Kaya't kung lahat ay matwid at marapat, sa pananaw ay tuwid na tumatanggap, samang di nasisilayan sa puso'y naroroon, mapapatotohanan sa tuwin ay bumabalong at tumaapaw kanyang galak. Sapagkat nangungusap ako, di ganang inyo ito, nailuwal ko'y ganang akin at ama ko, kaya't kung paano'y siya'y ama nyo't ama ko, di nga ba't kung magkaisa tayo'y totoo kayo? Sapagkat
Walang magluluwal, magnunukal, magdaratal ng ganitong pangungusap. Hindi ito kayang pag-aralan ng sensya at sanlibutan. Ngunit at pasubali, walang nabigo na sipayo sa matuwid. Bagamat may sakit at dusang pinagdanan, naroon pa rin ang tigib na galak na binubuhay sa puso. Alam ng Ama ang kalahat-lahatan. Alam ng Ama ang pinagdaraanan. Alam ng Ama ang marapat niyong kamtan. Alam ng Ama ang marapat niyong tunguhan. Alam ng Ama ang marapat niyong gawin. Alam ng Ama ang lahat sa inyong buhay. Alam ng Ama kung anong hangganan. Alam ng Ama sino ang nilalang na sa Kanya'y tuwirang tumanggap na lubusan. Kaya alam din ng Ama ang Kanyang paghahari kung saan. Alalaong baga, bakit pinatira ito? Sa salita niyong tao, pipino. Tandaan ninyo, ginagawang pinong-pino ng Amang pagkadalisay at kalinisan niya. Kung tatanggapin ng tao, lilinis kayong ganap. Hindi sa panglinis na tubig, kundi sa Kanyang Espiritu. Tulad ng pipinong binabalatan, unti-unti kayong malilinis at makikinisan ng kalooban. Kung tuwiran yung siya'y kakamtin at tatanggapin, nunukal sa puso't isip nyo ang mabuting katauhan. Mapapabilang kayo sa tinatawag niyang mga anak ko, totoo sa akin. Tandaan ninyo, sapagkat ito'y malutong. Pag kinagat mo'y may tunog. Habang nginangatamot nginunguya, katas ay dumaratay. Kung iyong nanamnamin, malalasahan. Ngunit di mo alam kung paano yan sumibol at binunga na halaman. Kaya't kung paano ito'y binunga, manalig kayo. Bubunga rin ng mabuti ang ginagawa niyong mabuti, kaya't ang gantimpala niyo'y kasiyahan din sa inyo. Sapagkat walang nagpakabuti na di ginantihan, walang naging masama na di napariwara, kung di nagbalik loob at nagsisi upang hanapin ang Amang sa Kanya'y hahango sa putikan. Yaw na nga ang ibig ko, ngunit di ibig ng tao ang maging lubos ang liwanag, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tulad ng pipino, nang tinanim sila, kapwa buto, ngunit nang magbunga, iba-iba sukat nila. Yaw ng patuto, hindi mapagpapantay-pantay
ang kaloob sa inyo. Subalit lahat ng totoo, mapagpapantay-pantay ng Ama ang paghahari niya. Sapagkat walang mali, walang humpay ang gawa niyang mainam sa kalupaan. Kaya't sumainyo ang kapayapaan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, mapalad kayong tapat. Batid kong nabigyan na kayo sapagkat kayong nauna. Subalit, ano ang tao? Kapag may gusto, sasabihin wala pa. Sino ang tao?
At ano espiritu ko? Ang tao'y di nyo mababatid kung ano laman nila. Ngunit ang espiritu, batid kung sino kayo, anong laman ng loob nyo. Kaya nga ang wika, halik kayo mga anak ko, pagtibayin sa puso nyo, ano lahat ang bahagi ko, mapagtanto nyo'y kung ano. Maluwat nang dinangusap ng ganito si Constancia. Maluwat ko nang di siya pinangusap ng ganitong pangungusap. Patotoo lamang na hindi sa bawat saglit, ito nga ang pinagaganap. Kung sinong nag-alay, mababalik din sa kanya. Yaon ang patotoo, kinalimutan ka ba? Hindi kailanman, sapagkat ang pagkalimot ay sa tao. Ngunit ang di nakakalimot ay ang bumuhay sa tao. Kaya't paano sasabihin ng tao na limutan ako ng Ama? Ang tao nakakalimot, ngunit kailanman siya hindi. Kaya't ang bawat nakalimot, nagpapagunita siya. At kung papaano ang marapat, pinakikita niya. Kaya nga't ang wika, paano ito bibigkasin? Paano ito ituturan? Paano ito iwikain? Kung ganang tao lamang. Kaya't ang wika nga, saan nyo uuguting libro ng tao ito? Kaya nga't di paniniwalaan, sapagkat hindi makikita sa libro ng tao. Yan ang patotoo. May nangungusap na kaiba na di pagkatao. Ngunit hindi ganang mapapagtiwalaan, mapaniniwalaan sapagkat tao nga ito. Kaya, mapalad ang nagtiwala sa hindi nakikita, ngunit naniniwalang mahiwagang gagawa sa buhay niya. Katotohanan ng sakit tinuturan, habang pinipit-pit mo ang luya, kumakatas siyang tuwiran. Ngunit kapag tuyo na, dikdikin mo may wala nang luluwan. Kaya, kapag ang tayo wala ng buhay, paano makakaunawa pa yan? Kaya't habang nabubuhay, hanapin ang mabuting katwiran. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahana, nek karamaniyahana, nek karamaniyahana. Kaya nga, umahato lang tao, binabalita lang at nababalitaan lang nila. Ngunit di nakikita ng mga mata, sino nagkakasala. Subalit matwid mang makita at matwid mang marinig, kundi nagtitiwala sila anong ibibigay ng Ama. Kaya't mapapalad kayo sa isip at damdamin nyo'y dinarama at tinatahan siya. Magbunyi kayo, sapagkat kung paano naaaliw ang kanyang espiritu, maging kayong tumanggap, aaliwin din niya. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Subalit, kung naninimdim at nalulumbay ang espiritu niya sa mga nagpapalumbay sa kanya, sila rin ang
magdurusa. Yon ang pahiwatig at patotoo, pasubali ko sa inyo. Mapapalad kayo sa hindi nyo nakita, dinamatnag ba kayo? Sa nakikita nyo, sumusuri kayo kung marapat at dapat tanggapin nyo. Ngunit di nyo makikita ang totoo. Kung totoo man ang nakikita nyo, ngunit ang puso nyo'y wala sa katotohanan. Kaya't marapat na ang totoong pag-iisip ng tao at ang malinaw, malinis na naroroon ang siyang dapat magsuri at ang pusong totoong dumama ng makilalang totoo na katapatan ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamanehanang, nek karamanehanang, nek karamanehanang. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Salamat sa Panginoon, salamat sa Kanyang Espiritu. Patotoo lamang niya, kung ikaw bilang tao di mo kayang pinagdaraanan mo, subalit kapag ang Espiritu niya ang siyang nasa iyo, ang di mo kaya'y pinakakaya niya. Buhay po ba ang Diyos? Dahil hindi siya nawawalay sa iyo at di siya mawawalay sa iyo. Kaya po, napakabuti ng Diyos. Bilang pagkatao, sabi ko, nakakahiya. Nagpunta kami doon para maghandog ng panalangin. Subalit hindi kami nananalangin, dalawa nung kausap ko. Sapagkat ang pinag-uusapan ay ang kadakilaan ng Diyos. Pagdakay ng usapang Espiritu, anak, mas mainam pa kayong nagkukwentuhan dahil sa akin at kinagkukwentuhan niyo'y ako kaysa nananalangin, lumilipad ang isipan, di naman babangon ng patay para iligtas ng panalangin. Sapagkat kaya nga pinabubuti kayo habang nabubuhay upang kung anong ginawa nyo, yung nahatulan sa inyo. Ngunit tinutulungan lang ang patay para may panalangin sila, ngunit wala nang makapagliligtas ng panalangin nyo. Sapagkat yun ang kahatulan. Kaya kung iniisip nyo, pag mamatay kayo, papanalangin para makahango kayo, mahango kayo, nagkakamali kayo, kaya gumawa na kayo ng mabuti para pag namatay kayo, sa impyerno ba kayo o sa langit? Kaya nga sabi, sa totoo lang, kaya nagtutungo rito, pakikitungo na lang doon sa buhay, hindi sa patay. Eh kung yung patay na lamang ang pupuntahan mo, ba't pupunta ka pa? Doon sa buhay na makikitungo ka at makikisalamuha dahil nakikisa ka at nakikiramay. Subalit, oo, ang panalangin ay nakapaghahango. Ngunit, mahango mo man kung ikaw na nananalangin ay matuwid sa pananaw ng Ama. Ngunit kung 10 beses ka mang nanalangin, baluktot ka naman sa tingin niya, di mo mahango ang patay. Di mo mahango kaluluwa niyan. Dahil ikaw na nananalangin, masama ginagawa mo, eh pinapanalangin mo'y masama rin. Kaya wika niyang maliwanag, anak, sigon, ayon sa panalangin at nananalangin. Tama po ba? Ngayon, kaya ka lang pumarito at pumariyan kung may kaya at kakayanan ng katawan, hindi para doon sa patay, kundi para sa buhay. Kaya kayong lahat, kung may paniniwala kayong may langit at lupa, dahil naririto kayo at natitingala, maniwala rin kayong may impyerno at may kaharian. Sapagkat hindi nyo makikita ang bubukasyon. Ngunit ang lupa ay makikita nyo magbibitak. Tama baga? Kaya nga mga mahal, ito ang pagnilayan nyo. Makamit nyo man ba lahat ang gusto nyo sa lupa? Pagkatapos nyong nakamit, masaya na ba kayo't nasiyahan? Hindi pa rin. Kaya kahit anong kamtin nyo, kung wala kayong kakontento at kasiyahan, kulang at kulang pa rin iyan.
Hanggang kailan ang lakas nyo para sabihin nyo, tsaka na lang ako. Maniniwala. Gagawin ko muna. Magkayod muna ako ng kumayod ngayon. Maghanap buhay muna ako ng maghanap buhay. Alam mo ba ang bukas mo? Kaya mapapalad kayo. Sa kabila ng naghahanap buhay, may tuon at pansin pa rin kayo sa Ama at kinikilala niyo matwid niya at may oras kayo sa Kanya. Sapagkat yan ang katotohanan, itaga niyo sa bato, mangyayari at mangyayari. Dahil nakatalaga at nakatala sa aklat na binabasa. Hindi sa bibig ni Constancia, kundi sa aklat na nagpapatotoo sa bawat kaganapan. Si Kunching walang alam, si Kunching walang kaalaman, ngunit ang may pandinig, natutong mainam. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramanihanam, nekkaramanihanam, nekkaramanihanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Pag nagkwento yung, ay, talaga napakabuti ng Diyos, pinagpapala ako, talagang lahat ng pagpapala nasa akin na. No, sinubukan. Makukwento pa kaya niyang, siya pabuti ng Diyos, talagang napakarami kong pagpapala. Yung pa kaya ang pagpapala niya, ikukwento niya, o sasabihin niya, ay, walang Diyos, ba't nagkakaganito ako? Diba? Kaya maraming salamat sa mga nabuksan at nakaunawa at sa mga pinagdaraanan nyo, nasasabi nyo pa rin salamat sa Diyos, pinupuri ko ang Diyos, sapagkat siya'y buhay, na sa kabila ng mga pinagdaraanan, may binibigay naman siyang pang-aliw at pang-pagala. Buhay ba ang Diyos? Kaya, patotoo lamang niya, siyang kaaliwan, siyang buhay, siyang lakas. Kaya sa inyong lahat, magtiwala kayong matapat. Mahirap gawin yan. Pag-isip mo'y umiral at damdamin mo'y nakairal ang kahinaan. Kaya ang kailangan mo, ang tapang mula sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya patuloy ang pagpapala, patuloy ang biyaya, patuloy din ang mga pinagdaraanan, kaya patuloy kayong manalig at manampalataya. Sapagkat, tandaan ninyo, sabi nga ng usapan kanina, habang nakikipag-usap at nag-uusap si Apo Kunching, ba't yan? Pinatotohanan, mapera, may anak na ano, bakit? Hindi parehas na naisalba. Nga po kalakas-lakas po yung pong namatay na yung huli ang may sakit bakit po yung panauna? Yun ang patotoo. No? Ngayon, ano istorya nun? Magsuri kayo. Kaya, kayo, talagang pag nasa pagkatao ka, matatakot ka, mag-aalala ka. Pero hilingin niyo sa Panginoon, patapangin kayo. Dahil walang matapang pagdating sa karamdaman, ngunit napapatapang ng nagbibigay buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Kapag naaliw ang Diyos, pati puso mo'y maaaliw. Pag nalulungkot ang Diyos, ikaw din nalulungkot kung nagkakaisa kayo ng Espiritu. Ngunit pag hindi kayo magkaisa, tuwan-tuwa ka, libang na libang ka, aliw na aliw ka, hindi mo alam, nagingit-ngit siya sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Dahil nananalangin naman ako, sinasamba ko naman siya. Binigyan niya ako ng pagpapala. Di ibig sabihin, mahal niya ako. Oo nga naman, ano? Di yung mga walang pagpapala, hindi niya mahal. Kawawa naman sila. Lahat ng tao'y mahal. Lahat ng tao'y minamahal. Lahat ng tao'y makakadama ng pagmamahal. Mahirap at mayaman kapag ang puso nila'y Ama ang kinamtan. Pagpalain kayo. Kaya sa inyong lahat, may
bukas pa. May totoo po bang Diyos? Mahal po ba tayo ng Diyos? Mahirap man paniwalaan. Ngunit at pasubali, nararamdaman ng mga ginagamit ang tunay na Diyos. Dahil sila mismo ay nakakadama na paano ba ito kung hindi nga bakit ito ang nagaganap. Ngunit bakit may kakayahan. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, o sige nga, halimbawa, nagpagawa ka. Ang pera mo 10 piso lang. Eh, ang pinagagawa mo 100. Eh, nung hindi matapos, galit ka pa. Eh, sino may kasalanan? Yung pinagagawa o ikaw? Tama po ba? Ngunit tandaan ninyo, ang ama kapag pinagawa niya, alam niya matatapos. Dahil siya nagpagawa. Kaya kung pinagagawa sa iyo mabuti, sundin mo, sigurado, alam niya matatapos ka sa kabutihan mo. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, hindi niya sasabihin sa iyo, anak, magpakasama ka, dahil hindi siya masama. Kaya pag masama ka, tigilan mo, dahil alam mo, hindi siya ganun. Kaya pag sinunod mo siya, alam mo, iba, ibibigay niya. Eh, ba't teka ako, nagpapakabuti, ba't ganyan ang nangyayari? Paano ka mabuti niyan? Kung mabuti kang totoo, alam mo, kaya pinangyari yan dahil may gusto lamang ipabatid at ipaalam sa iyo ang ama at lalong ipakitang mahiwaga ang gawa niya. Buhay ba ang ama? Kaya, dahil siya'y kinikilala mo at tinatanggap mo, naruroon sa utak mo, hindi mo nakitang gumagalaw, ngunit ang isip mo na pagbabago niya at naisisilid niya sa iyo, anak, kaya ako pinangyari ito. May gusto akong pakita sa iyo. Kaya upang makita mo, tibayin ang loob mo. Ang mahal, kung nais niyong makita ang langit na bumuka, hindi kayo makakakita kung di patay na. Kaya paano sasabihin, nakarating ako sa langit, patay ka na, di ka na bababa pa. Kaya gawin mong marapat upang sa gayon, ang sinasabi sa aklat, sa iyo'y matupad. Buhay ba ang Diyos? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayong may galak sa puso nyo. Kanina sabi niya po Kunsing, ay maiksi lang ang mensahe ngayon kasi kanina ay mahaba na. Mahaba-haba na. Lalo naman kakahapon, mahaba. Yan ang patotoo. Hindi siyang nagtatalaga ng mensahe kung maiksi mahaba. Kapag ginusto, mapapahaba, mapapaiksi. Kaya, sino gumagawa ng mahaba at maiksing buhay? Mga mahal, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Kailangan niyong nag-aral, kailangan niyong mag-aral, kailangan niyong kapwa niyo, kailangan niyo higit ang Ama. Pagpalain kayo. Nekkaramanihanam, nekkaramanihanam, nekkaramanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Iba po ang batas ng Diyos sa batas ng tao, no? Iba rin po ang batas ng kaligtasan at batas ng kahatulan sa lupa. Kaya, alin po ang dapat sundin? Sumunod ka sa batas ng tao. Kung di ka masama, di ka lalabag doon. Ngunit, masusunod mong masigit ang Ama kung hindi ka nga masamang tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo lahat, pagpalain kayo. Limbawa, sasabihin, ay, may makukuha ka, Eka. Ayusin mo, Eka, yan. Ayusin mo, Eka, may makukuha ka. Inaayos mo naman. Nang inaayos mo na, maraming hinahanap. Eh, sino ba yung maraming hinahanap? Di ba tao? Pero sa gusto, kahit wala yung hinahanap na yun, bibigay yun. Tama ba? Kaya dito sa tao, dito sa mundo, palakasan. Ngunit sa Ama, hindi pwede yan. Tandaan ninyo yan, mga minamahal, sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayong taglayang liwanag, pagpalain kayong ganap. Tayo na. Ala na yung nagsasabi sa Antipolo,
na pumupunta ng Antipolo, hindi nakinig na totoo. Kaya napunta